Sumama si Ella sa binata, sa kwadra ng mga kabayo, at tumulong sa pagpapakain. Medyo nasanay na rin siya sa amoy niyon. Gusto niyang parating binibisita si Bembi, at aaminin niya sa sarili, gusto niyang parating kasama ang binata. Magtatrabaho pa rin ba tayo bukas kahit linggo? Tanong niya habang tinatalunto nila ang daan patungo sa mansyon. Magsisimba tayo bukas. Tapos, uuwi na. Tapos, hinarap siya ni Marcos. Ano ba ang gusto mong gawin? Kahit ano, basta kasama ka. Gusto niyang isagot. Namimiss ko ang daddy. Saan ba dito may signal? Biglay naisip niya. Walang signal dito. Nadismaya siya sa narinig. Pero may payphone sa bayan. Dadalhin kita doon pagkatapos nating magsimba. Really? Lumiwanag ang mukha ni Luna sa narinig. Gusto niyang mapatalon sa tuwa. Kinabukasan. Nakakainis! Senyorita, baka pwede niyo hong bilisan ng kaunti at baka wala na tayong maabutan. Boses iyon ni Marcos sa labas ng silid. Lalaki talaga, ang bilis mainip. Aniya sa sarili at pinaikot ang mata. Kagabi pa siya pinaalalahanan nito. Nabilisan niya ang kilos dahil ayaw nitong mahuli sa misa. Coming! Sigaw niya. Pinasadahan niyang muli ang sarili sa harap ng salamin. Saka kinuha ang pouch at lumabas ng silid. Ikaw bang magbimisa at Nabiti ng sasabihin niya dahil paglabas niya ay parenteng nakasandal sa dingding sa harapan ng silid niya ang binata. Nakasuot ito ng green na polo na nakarolyo ang manggas hanggang sa siko. Nakamaong ito at leather boots. He looks so raggedly handsome. Ilang beses itong napakurap at biglang inayos ang kwelyo ng polong suot. Wala ka bang ibang masusuot? Pinandilatan niya ito. What's wrong with my dress? Wala naman. Anitong umiwas bigla ng tingin. Baka walang tumingin sa pare at sayo na nakatingin ng lahat. Pinamulahan siya ng muka. Did he just compliment her? You always have a weird way of saying I'm beautiful. But thank you. Pero hindi ako magpapalit ng damit. Hindi ko sinabing. Napabuga ito ng hininga. Ay, tayo na nga. Ang weird mo? Hindi napigilang sambitin ni Luna. Ang gwapong weird. Napabuga ito ng hininga pero hindi sinalungat ang sinabi niya. Ang owner ang sinakyan nila dahil dediretso naman sila sa bayan pagkatapos. Hindi nga nagkamali ng sapantaha si Marcos dahil pinagtitinginan silang dalawa nang makarating sila. Napangiti siya nang makita si Nanay Maria, 10 ng pamilya nito. May iilang bagong mukha siyang nakita dahil kahit nasa loob ng hasyenda ang simbahan, ay bukas iyon sa mga karating baryo. First time niyang magsimba na hindi ang daddy niya ang kasama niya. It was a little uncomfortable at first, knowing how close he is and how his scent filled her nose. But when she got used to it, she loved the feeling of having to sit beside Marcos. She felt wonderful and very, very happy. Napatingin siya sa altar. Thank you po. Masaya po pala rito. I'm sorry if I complained a lot. Sana masaya rin po si Mommy at Lola dyan sa itaas. I miss them so much that I know what life could have been if they were here. Please take care of them, God. Please take good care of Daddy and Tita Marisa too. I miss them so much too. But being away from them made me realize how much I love them. I promise to be a better person for them. Thank you po sa taong nakilala ko rito. Lalo na po sa katabi ko. I don't know why, but I like him so much. I pray for his happiness too. Dalangin ng dalaga. Pagkatapos ng misa ay nagpaalam si Marcos na may daraanan bago sila dumiretso na sa bayan. Nagtaka siya nang may kip-kip itong bulaklak na pinitas mula sa hardin. Daraan ka pa ba ng ligaw? Ani ang tinaasan nito ng kilay. Ngiti na ang sinagot nito sa kanya kaya nasira ang mood niya. Natahimik siya nang ihimpil nito ang sasakyan sa sementeryo. May humaplos sa puso niya. Lihim na sinusulyapan niya ang binata habang naglalakad sila patungo sa bibisitahing puntod. Nanubig ang mata niya nang mabasa ang nasa lapida. Pangalan ni Lola Amanda. Palagi kang dumadalaw dito? Aniya nang mapansing hindi pa nalalanta ang bulaklak na naroon. Medyo. Sagot nito at itinapon ng lumang bulaklak at nilagay ang iilan sa kipkip na bulaklak. Nagsindi rin ito ng kandila. Lola, andito na po yung paborito niyong apo. Anito. Napahawak siya sa puntod na marmol. Hello po Lola. Pasensya na po't ngayon ko lang po kayo nadalaw.
Akala ko kasi ayaw ninyo sa akin. Bumigat ang dibdib ng dalaga. Bahagya pa siyang nagulat nang abutan siya ng panyo ni Marcos. Umiiyak na pala siya. Tinanggap niya iyon. All my life, I thought you hated me. I'm sorry. I was too late. But I love you, Lola. I really do. Naramdaman niyang marahang tinapik ng binata ang likod niya. Mahal ka rin niya. Mahal na mahal na mahal. Kaya wag ka nang umiyak kasi ayaw niyang makita kang malungkot. His words made her feel better. Nag-alay sila ng dasal at naglakad patungo sa di kalayuan kung nasaan ang puntod ng mga magulang nito. Ma, pa, si Luna ho, apo ni Doña Amanda. Ganoon din ang ginawa nito sa mga bulaklak at nagsindi ng kandila. Hello po, nice meeting you po. Mukha lang pong mabait yan. Tinignan niya ng masama ang binata at kinurot sa tagiliran. Napatawa ito. Kita niyo ho, sinasaktan ako. Pasensya na po, nakakainis po kasi ang anak ninyo eh. Napahalakak ito. Siya po yung sinasabi kong ipapakilala ko sa inyo. Tumaas ang kilay ni Luna, pero hindi na siya nagkomento dahil iba ang interpretasyon niya. Ilang saglit pa ay nag-alay sila ng dasal. Nagpaalam na sila kapag kwan para magtungo sa bayan. Walang takipang owner, kaya pakiramdam niya ay masusunog ang balat niya sa init. Baka gusto mong magpayong. Ani Marcos, na naiilang na napasulyap sa kanya. She rolled her eyes. Bilisan mo na lang, pwede? Kumindat ito sa kanya at pakiramdam niya ay tumigil sa pagtibok ang puso niya. Na-conscious siya ulit. Bakit ba pakiramdam niya ay magdi-date sila? Oh, tumigil ka, Luna. Ani yan ang bahagi ng isip niya. Mga 20 minutos din ang biyahe. Iginala niya ang tingin sa paligid. Are you sure eto na ang bayan? Tumango ito at itinuro ang karatulang San Agustin Public Market. May maliit na mga stalls na magkakadikit, pero wala siyang makitang malaking tindahan. Kain muna tayo, nagugutom na ako. Napasunod siya sa binata. Walang mall? SM lang. Ha? Saan? Muli itinuro nito ang karatula. Small market. SM. Hinampas niya ito at gano'n na lang ang tawa nito. Huwag kang mag-alala, matatawagan mo ang daddy mo at mabibili mo ang necessities mo. Pero kumain muna tayo, okay? Ingos ang sinagot niya rito. Inilalayan siya nito papasok sa isang tila bahay kubo. Lahat halos ng kasangkapan doon ay yari sa kawayan. Malinis ang lugar. Halatang hindi iyon ordinaryong karinderya. Anong gusto mong kainin? Ikaw na ang bahala. Okay. Initian siya ng binata at tinungo ang counter. Hindi niya maiwasang sundan ito ng tingin. She had dated Jerome and she never felt this an easy yet heartwarming feeling. Ginisang sugpo, inihaw na tilapia at ginataang alimango ang in-order nito. Lihim siyang napangiti sa ginawang pag-aasikaso ni Marcos sa kanya. Nagustuhan niya ang ginataang alimango kaya pinaghimay siya nito. Masarap din ang ginisang sugpo at inihaw na tilapia. Manamis-namis ang laman niyon. Pero mas paborito niya ang ginataang alimango. Maya-maya'y dumating ang dessert nilang minatamis na makapuno. Iyan na ba ang kasintahan mo, iho? Muntik nang masamid si Luna sa tanong na yon. Nang tignan niya si Marcos, ay nakita niya itong mabilis na uminom ng tubig. Nagpahid ito ng tissue sa bibig saka umiling. Si Luna po, apo ni Doña Amanda. Luna, si Aling Lindy, ang may-ari ng restaurant na to. Ay, akala ko ito na ang kasintahan mo. Sayang, bagay pa naman kayo. Binalingan siya ng babae. Pasensya ka na, senyorita. Ngayon lang kasi may dinalang babae si Marcos dito. Wala ho yun. Hindi niya alam kung paano itatago ang pamumula ng pisngi. Sige, maiwan ko muna kayo at kumain kayo ng marami. Ngiti ang itinugon ng dilaga. Nasaan ba kasi ang girlfriend mo at akong napagkakamalan? Ani ang pinandilatan nito. Wala pa. Tumaas ang kilay niya. Wala pa? Ibig sabihin ay may parating. Parang gusto niyang magprotesta. Bakit wala pa? Hindi pa ako sinasagot. Bakit? Napabugay ito ng hininga. Hindi ko pa tinatanong. Napalunok si Luna. Bakit? Hindi pa siya pwedeng magkaroon ng kasintahan. Tumawa siya ng pagak. Nakaramdam siya ng kaunting selos. What is she? 5 years old? Ngumiti ito. Minsan ugaling 5 years old siya. Pero 21 na siya. Istrikto ang ama. Parang ako pala. Wala sa loob na sambit ng dalaga. Ganoon na lang ang tawa ni Marcos. Parang ikaw nga.
Nito. Muntik na siyang masamid. I mean, yung sa striktong amang part lang. Agad na bawi niya. Tumawa itong muli. Wala akong sinabi. Inungusan siya nito. Who's the lucky girl? Nakakainis? Wika ng dalaga sa sarili. Pagkatapos nilang kumain ay tinungo nila ang payphone booth na nasa loob pa ng SM. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya sa ama. Pero isa lang ang tiyak niya. Hindi na siya galit dito. Dad? Bungad niya. Hindi na siya nakapagsalita dahil nagsimulang humapdi ang mata at manakitang lalamunan niya. Luna! Tila ito sinalakay ng nerbiyos nang marinig ang boses niya. Luna, anak, are you okay? Gusto mo na bang umuwi? Relax, Dad. Ani ang gustong matawa, pero sa halip ay nangilid ang luha sa mga mata. Iyon ang unyang pagkakataong narinig niyang nag-aalala sa kanya ang daddy niya. I just called because I missed you. Natigil ito sa pagsasalita sa kabilang linya. Pagkuway narinig dito ang pagbuntong hininga. I missed you too, Luna. The house seems so sad without you. I felt sorry for sending you there. May kailangan ba akong malaman, Dad? Muli itong natahimik. I'll explain it to you in person, Iya. I just need to fix some problems here. But I will be with you soon. I'm really sorry, Luna. Tuluyang humulagpos ang luha ng dalaga. Come on, Dad. There's no need for sorry. I actually like it here. Parang nasa malapit lang si Mommy. Don't worry, I can survive here. Mababait lahat ng tao rito, especially Marcus. I know I can trust Marcus. I just don't know if you can get along with him. Napatawa siya. He was not nice at all, Dad. He calls me Señorita, but doesn't treat me like one. But he takes good care of me and he taught me a lot of stuffs too. I'm happy, Iya. I have to thank Marcos for this. I can't believe I'm hearing this from you. I'm got surprised. I know, right? Ani ang hindi napigilan ng ngiti. I'm enjoying my stay here, so don't worry. And please give regards to Tita Marisa. I'm so relieved, Iya. I'll fetch you in 2 weeks then. And your tita missed you so much. I love you, Iya. Binalot ng saya ang puso ni Luna sa narinig. It's the first time she heard those words from her dad. I love you too, Dad. Masaya siya, ngunit tila may pumiga sa puso niya. 2 weeks na nga lang ba? Ang bilis naman ng panahon. Si Marcos ang nagbayad ng lahat ng pinamili niya sa kabila ng pagtanggi niya. Isinama rin siya nito sa loob ng palengke at namili sila ng isda at gulay. Binilhan rin siya nito ng gloves para hindi masugatan ang kamay niya. That was a thoughtful gesture. Hindi pala natin nadala ang payong. Ani Marcos. Pabalik na sila ng hasyenda nang unti-unting dumilim ang langit. Mukhang uulan. Kakasabi lang nito nang biglang umambon. Itinabi nito ang jeep at mabilis na tinanggal ang butones ng polong suot. Nanlaki ang mata ni Luna nang tuluyan nitong inalis ang polong suot. Nanuyo bigla ang lalamunan niya. Anong ginagawa mo? Utal na sabi niya. Tinupi nito ang pinag-alisan at nilagay iyon sa ulo niya na tila banda ng itinali ang magkabilang dulo. His hand filled her lungs once more. Idalangin mong huwag lumakas ang ulan. Anito at muling pinaandar ang jeep. Parang nawala siya sa sarili sa ginawa nitong pag-aalis ng damit. Hindi niya maiwasang mapatitig sa katawan nito. He could be an Abercrombie and Fitch model. Umiwas siya agad ng tingin nang nilingon siya nito. He looked handsome. Napakapit si Luna ng mahigpit sa jeep dahil sa bilis ng takbo niyon. Pero tuluyang bumuhos ang ulan habang papasok na sila ng hasyenda. Bilis! Anito at inalalayan siyang bumaba at kinuha ang mga pinamili niya. Tumawa siya. Basang-basa na tayo, bakit ka patatakbo? Inalis niya ang sapatos at dinama ang buhos ng ulan. Luna, ano ba? Magkakasakit ka niyan. Sigaw ng binata na inilapag ang pinamili nila sa loob ng mansyon. Gusto kong maligo sa ulan. Sagot niya. Hindi maiwasan ni Marcos na mag-alala na baka magkasakit ang dalaga. Gusto niya itong hilain at ipasok sa loob ng bahay. Pero natagpuan niya ang sariling nakatanga habang pinagmamasdan itong tila batang umiikot-ikot habang nakatingala sa langit. This is fun! Anito. Tuluyan na siyang nahawa sa ngiti ng dalaga. Naiiling na nilapitan niya ito. Pasok ka na, baka magkasakit ka. Umiling ito. Hinagilap niya ang kamay nito, pero pumiksi ito pagkuway tumakbo. Luna! Ani at hinabol ang dalaga. Para silang mga batang naghahabulan sa ulan. Napapasigaw si Luna
kapag malapit na niya itong maabutan. Nang madulas siya ay ganoon na lang ang tawa nito at nahawa rin siya sa tawa nito. Nang sa wakas ay maabutan niya ang dalagay, hinagip niya ang bewang nito. Bigla'y para siyang napaso nang maglapat ang katawan nila. Ngunit hindi niya ito kayang bitawan. Pareho silang humihingal at tumatawa. Wala ka nang kawala. Tinangka nitong makatakas pero hinigpitan niya ang pagkakayakap rito. Hindi niya mapigilan ang sariling titigan ang maganda nitong muka. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakadama ng ganito kasaya. At kagaya ng nakaraang araw na kasama niya ang dilagay, napapatitig siya rito na tila ba hindi makapaniwala. At muli, nakaramdam siya ng matinding kagustuhang muling maramdaman ng labi nito na hindi nakapagpatulog sa kanya ng ilang gabi. Muling pumigla si Luna pero hindi siya makawala kay Marcos. Gusto pa niyang maligo sa ulan pero mas gusto niyang yakap-yakap siya nito. Nang iniangat niya ang mukay, nagtama ang mga mata nila. Kita niyang napalunok ito at napatitig sa kanya. It was impossible to break away from his stare. Naramdaman niya ang kamay nito na bahagyang humaplos sa pisngi niya. Malamig ang ulang pumapatak sa mukha nila pero ang init ng palad nito. Luna. Anitong halos bulong lang. Pakiramdam niya ay nanayo ang balahibo sa batok niya nang maramdaman ang init ng hininga nito sa mukha niya. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makitang nakatitig ito sa mga labi niya. She probably lost her mind dahil imbes na lumayo, inilapit niya ang mukha niya rito at sinalubong ang labi nito. Napapikit siya at napayakap na mahigpit dito. Masuyo siyang hinalikan ni Marcos. She was overwhelmed with her own emotions. But one thing she's so sure about is, she has fallen deeply in love with Marcos. Sinundan niya ang galaw ng labi nito at unti-unting lumalim ang halik. Ginaya niya ang galaw ng labi ng binata. Luna. Bulong nito na maghiwalay ang labi nila. Hindi ito dapat. Wika pa nito. Tila napasong binitawan siya nito. Hindi ko dapat ginawa yon. Ipinangako ko sa daddy mo na aalagaan kita. Nainis siya sa sinabi ng binata. Sinabi ba ni Dad na bawal mo kong halikan? Mabilis na sabi ni Luna. Napabuga ito ng hangin. You're off limits, Luna. Alam mo yan. Ako dapat ang nagbabantay sa'yo. Pero anong ginagawa ko? But do you like kissing me? Hindi makapaniwalang tinignan siya nito. You have no idea. Halos bulong na sabi nito. Then kiss me more, Marcos. Aniyang yumakap sa binata. Alam niya sa sarili na nakuha na ng binata ang puso niya. Tuluyan na bang magtatapat ng damdamin si Luna para sa binata? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.